Mahirap magpalaya ng isang taong pinakamamahal mo. Pero ganun kasi talaga ang buhay sa mundo. Hindi lahat mananatili sa tabi mo. May mga pagkakataon na kahit masakit, dapat handa ka sa paglisan ng taong lubos mong iniibig. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Dave, tatambay muna ako sa inyo. Maaga pa naman eh. Tatambay lang ba, Maki? Oo naman, Dave. Tatambay lang. Di ba? Lagi naman akong natambay sa inyo kapag hapon. Oo. Kapag Friday, Maki. Monday pa lang ngayon na. Malayo pa ang Friday. Basta Dave, patambay ako sa inyo. Ayoko munang umuwi. Okay. Sige. Tara na. Nagugutom na ako, Maki. Ano kayang pagkain sa bahay? Aba. Ewan ko, Dave. Tatambay lang naman ako. Di ako makikikain. Maki, tara na. Bilisan mo na maglakad. Kaya ito, habang naglalakad kami, parang tila ba isang normal na hapon lang. Nagkukwentuhan ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Tapos, puro kalokohan. Napakasarap maglakad ngayon. Bukod sa makulimlim, napakalamig pa ng simoy ng hangin. Kaya ito, pagkarating namin sa bahay nila Dave, nagpainit na siya ng tubig. Magkakape kasi kami. Ang lamig sa labas eh. Tapos eto, nagtungo kami sa silid niya. Kung saan, nakita ko nakahiga si Kuya William sa kama na mahimbing pang natutulog. Nakahiga siya na nakahubad. Napatitig tuloy ako sa dibdib niya. Ang tambok eh. Tapos, naalala ko yung kagabi kung saan niyakap niya ako tapos ang init ng katawan ni Kuya William na pumapawi sa lamig sa buong magdamag. Dave, hindi ba nilalamig si Kuya William mo? Hindi, Maki. Sanay siya sa lamig. Tara na sa sala. Magkape na tayo dun. Okay. Sige. Kaya eto, lumabas na kami sa silid. Masaya na akong nakita ko si Kuya William. Kaya lang, natutulog pa. Parang ang sarap tuloy humiga sa tabi ni Kuya William. Tapos, yayakapin ko siya. Tapos, hindi na ako lalamigin. Maki, okay ka lang? Bakit nakangiti ka? Anong iniisip mo? Para kang baliw eh. Wala. May naiisip lang ako, Dave. Uy, siguro, yan yung teacher natin kanina. Yung bago tapos maganda. Ako din kasi, iniisip ko yun eh. Kaya nga kanina sa school, tikas lagi titi ko. Huy, Dave, umayos ka. Di ko naiisip ang naiisip mo. Magkaiba tayo ng iniisip. Ano bang iniisip mo, Maki? Wala lang. Basta, masaya lang ako, Dave. Okay. Di, ikaw nang masaya, Maki. Habang nag-uusap kami ni Dave sa sala, biglang lumabas si Kuya William sa kwarto na eto. Tumingin agad sa akin
Tapos gumiti siya na parang biglang kuminang ang buong paligid ko at bumagal ang oras na hindi ko na malayang napaso na pala ang kamay ko sa tasa na hawak ko. Natauhan tuloy ako bigla. Ang init ng tasa. Gagi talaga. Ano bang nangyayari sa akin? Gusto ko nang dito tumira kay na Dave. Maki, kape ba yan? Tanong ni Kuya William na lumapit sa akin na nakahubad pa. Pero nakashort naman siya. Yun pa din ang suot niya, di pa siguro siya naliligo. Oo, Kuya William. Pahigop nga ako, Maki. Hindi pa ako nasagot ng oo. Kinuha na ni Kuya William yung tasa ko na may kape. Tapos, nakihigop na siya. At nung ibalik niya yung tasa, humigop din ako. At doon sa nilapatan ng labi niya, doon din ako humigop ng kape. Ang saya lang talaga. Ewan ko ba? Gusto ko nang iuwi itong tasa tapos di ko na uhugasan. Itatago ko na lang. Maki, magtatagal ka ba dito? Maliligo lang ako saglit. Hindi naman, Kuya William. Pauwi na din ako mamaya. Ganun ba, Maki? Okay, sige. Uwi ka ni Kuya William. Naguluhan ako sa sagot niya. Siguro kung magtatagal ako dito, baka bibihin pa niya ako. O kaya naman, ikukulong niya ako sa kwarto. Tapos, yayakapin ako. Gagi, ano ba itong naiisip ko? At ayun, pagpasok ni Kuya William sa kwarto, nagtagal pa siya dun. At paglabas niya, nakatapis na lang siya tapos diretso lang sa banyo. Dave, ano bang ginagawa mo? Bakit nakangiti ka? Nanonood ka na naman ba ng baakan? Wika ko. Habing sa Dave sobrang busy sa telepono niya. Wala lang tumaki. Wika ni Dave. Kaya naman, sinilip ko kung ano bang ginagawa niya. At nanonood nga ng bakbakan sa telepono niya. Ay naku. Kaya ito, inubos ko na lang yung kape. Tapos, nagtungo na ako sa kusina para hugasan yung tasa ko. At si Kuya William, mukhang magtatagal pa sa banyo. Kaya naman, pumasok ako sa silid nila Dave tapos ito, diretso lang ako kung saan nakalagay yung maduduming damit nila. At nakita ko yung short ni Kuya William na kakahubad pa lang. Tapos may brief ako nakita sa ibabaw ng short. Gagi. Kay Kuya William ba na brief to? May naisip ako kaya lang natatakot ako. Pero bahala na. Agad kong kinuha yung brief tapos inilagay ko sa bulsa ko. At mabilis akong lumabas ng kwarto. Diretso sa sala tapos kinuha ko yung bag ko. At aalis na ako. Dave, aalis na ako. Bukas na lang. Sige, bye. Nagmamadali na akong umalis. At hindi ko na hinintay pa na makasagot si Dave. Basta, mabilis akong umalis na kinakabahan. Tapos, sobrang masayang masaya. Ano bang pumasok sa isip ko? Bakit ko ba
ninakaw ang brief ni Kuya William na bagong hubo. Gagi talaga. Sana di niya mapansin na kinuha ko to. Excited na ako makauwi. At magkukulong talaga ako sa kwarto ko pagkarating ko.